Hello! Welcome sa Civil Engineering Sample Problem about surveying. So tara at basahin na natin ang ating sample problem for today. The common tangent AB of a compound curve is 76.42 meters with an azimuth of 268 degrees 30 minutes. The vertex B being inaccessible. The azimuth of tangents AV and VB was measured to be 247 degrees 50 minutes and 282 degrees 50 minutes respectively. The stationing of at A is 10 plus 0.10.46 and the degree of the first curve is 4 degrees based on the 20-meter chord. Then use chord basis. For question number 1, compute the stationing of PCC. And then question number 2, compute the radius of the second curve. Number 3, compute the stationing of the PT. So meron tayong elements of a curve dito. As you can see, meron tayong R sub 1 and then R sub 2, T sub 1 and T sub 2. Meron tayong BD. So line BD is tinatawag nating common tangent. Ito, yung BD. Siya ay combination ng tangent 1 and tangent 2. Ito. And then, meron tayong central angle, I. So, meron tayong sa first curve, I sub 1 and then I sub 2. Then, meron tayong I lang, which is the angle of intersection. Ito. So, combination siya ng I sub 1 and I sub 2. And then, to get the tangent 1 or T1, ito yung ating formula. So, here's the given figure para sa ating sample problem. As you can see, meron tayong PC and then yung PCC hinahanap, which is ito siya. Itong point na to. Okay, ayan o. Just like this elements of a compound curve. Ito siya kung hahanapin natin dito sa ating sample problem. And then, ito yung ating P sub T or point of tangent C. Then, find the radius of the second curve. Ito. Or ito, same lang naman yan. And then last is the stationing of PT. Ito. So from dito, ito yung given pa nga actually. Yung ating A. Yan, stationing at A dito. So kailangan nating lumakad dyan, papunta dito para makarating tayo sa PT. Okay, for our first question is the stationing of PCC. So dito tayo, pupunta tayo dito. From that point to dito. Stationing at PCC. So first, kunin muna natin yung ating dalawang central angle. So given dyan, as you can see, meron tayong mga azimuth na binigay. For the first azimuth, meron tayong 268 degrees 30 minutes para sa ating AB. Okay? So, for ito siya, as you can see, 268 degrees 30. And then, for the AV and VB, ayan, AV and VB, meron tayong 247 and then 282. So, kunin natin yung sarili-sarili nilang I sub 1. So, to get yung ating I sub 1, or pwede kunin muna rin natin yung ating central angle or yung ating angle of intersection. So, to get yung ating I lang na malaki, kunin natin to, yung intersection nila, 282 and then 247, pag ma-minusin lang natin silang dalawa. So, 282 degrees sa 50 minute minus yung ating 247 degrees 50 minute. Ayan. Meron tayong 282 degrees 50 minutes minus 247 degrees 50 minutes. So meron tayong angle of intersection na 35 degrees. Now for I sub 1 naman, so meron tayong 268 ito. Kunin natin and then itong 247 para makuha natin yung intersection nila. So, meron tayong 268 degrees 30 minutes
minus yung ating 247 degrees 50 minutes. Tayong 268 degrees 30 minutes. Meron tayong 20 degrees 40 minutes. And then for I sub 2, pangalawa is ganun din. Ito naman yung pag-minusin natin, si 282 at saka si 268. Or pwede namang ito, kunin na lang natin itong ating value na 20 degrees 40, and then ito is 145 yan kasi 35 degrees. Sige, solve natin to. Ito ay correct lang natin 145 kasi yan ang angle na yan 180 degrees minus 35 degrees is equal to 145 degrees. So may dalawang way. So, pwedeng kunin natin ito si 145 degrees 180 degrees minus 145 degrees minus yung ating 20 degrees 40 minute. Ayan. Meron tayong 180 degrees minus 145 degrees minus 20 degrees 40 minutes. Meron tayong 14 degrees 20 minutes. Yan. Or pwede nating pag-minusin yung ating 282 degrees 50 minutes minus 268 degrees 30 minutes. Let's try. 282 degrees 50 minus 268 30. Ayan, 14 degrees 20. So, same lang sila nang nakukuha. Okay? So, next is after makuha natin yung ating mga I, is kunin naman natin yung R. So, using yung ating chord basis. Ano? So, using chord basis, sabi kasi sa problem, ayan, as you can see, use chord basis. Using chord basis. Ayan. Ito natin to using yung ating formula. Remember, yung ating sine D1 over 2 equals yung ating 10 over R sub 1. So, dito, yung ating degree of curve, ito. So, let's check kung given ba. Degree of curve of the first curve, sabi, is the degree of the first curve is 4 degrees. Ayan. So, ito pala, yung ating D sub 1 is 4 degrees. Then, R sub 1, makukuha natin. So, meron tayong value ni R sub 1 equals natin sa ating calcu, sine 4 over 2 equals sa ating 10 over yung ating x. Ating value ng x equals 286.537. So 286.537. So pwede natin siyang i-store sa A. Ulitin lang natin. Ayan. Store natin sa A. So, let's store sa A. Then, after that, pwede na natin makuha yung tangent. Okay? Kailangan natin kasi makuha yung tangent para ito. So, from this station, ito yung tangent D sub 1. So, para makuha natin yung length niyan, makakarating tayo dito sa PCC. So, ito kasi ay yung ating PCC. Diba? So, from this point, yung given na station plus the tangent, ayan na. Yung stationing ng ating PCC. So, for the tangent, yung ating formula kanina, ito. Sa ating element sa compound curve, R sub 1, tangent ng I sub 1 over 2.
So, meron tayong t sub 1. T sub 1 equals yung ating r sub 1 tangent ng ating I sub 1 over 2. So, meron tayong r sub 1 na store sa A. Then, tangent ng I sub 1. I sub 1 natin is 20 degrees, 40 minutes over 2. Meron tayong t sub 1 equals A tangent ng 20 degrees, 40 minutes over 2. Meron tayong 52.245 meters. 52.245 meters. Ayan. Then, i-add na lang natin dito yung ating value. Let's see. Ayan. Ayan, add na lang natin. So, meron tayong station at PCC. Equals yung ating 10 plus yung ating 0.10.46 plus 52.245. So, meron tayong store natin to sa B. Sige. Lagay natin siya sa B. So, 10.46 plus B. Meron tayong 10 plus 0. Or 10 plus 62.405. So, ito yung ating final answer. So, meron tayong dalawang solution, as you can see. So, ito ay unang solution lang. So, pwede kasi tayo mag-shortcut from this point to this point. Pero, pwede rin tayong bumalik. Punta dito sa PC and then kunin natin yung arc length. So, let's try yung ating second solution. So, meron ng discrepancy but negligible naman. Let's see kung negligible ba. Okay, so ito ay solution 1. Solution 1, lagyan natin. So, for solution 2 naman, dito, solution 2. So, ngayon, yung ating first, yung ating point A, minus natin yung 50 kasi T1 din naman yan eh. T1 din to. Okay, so let's minus. So, instead ng pag-add is minus natin. So, let's say yung ating station at PC, yung kailangan natin equals 10 plus 0.10. 10 times 0.10. 10 plus 0.10.46 minus yung ating nakastore sa B. Okay natin. Meron tayong 10 magiging 110.46 or 60. 110.46 minus sabihin natin. So, meron tayong 58. So, meron tayong 9 plus 58.215. Ayan. Yan yung ating station at PC. So, kung bakit naging 9 yan, so pwede mo kasing i-add dito. So, 10 na yan, masya-short na. Plus 100 mo na lang, bawasan mo. So, kaya naging 9 yan. Okay, kaya naging 110 itong ating nasa CalQ. So, nandito na tayo sa PC. Kunin natin yung arc length na ito. So, yung ating formula ng arc length. Yung S equals R theta. So, meron na tayong radius. Yung radius natin. Yan, naka-store yan sa yung radius natin. Ayan, nasa A. And then, yung theta natin, ito. So,
So, yung theta dito, ayan. So, meron tayo 20 degrees 40 minutes, which is yung ating I2. So, sulat na natin. So, S equals yung ating R na na-store sa A. Then, yung ating theta na 10 degrees or 20 degrees 40 minutes multiplied by, don't forget, yung ating pi over 180 degrees. So, meron tayong arc length na. Gawin natin ng 1. Sub 1. So, meron tayong A multiplied by 20 degrees 40 minutes times yung ating pi over 100. Meron tayong 103.354. So, 103.354. Yan, i-store natin to sa C. Store this to C. Ngayon, ipa-plus natin from this point sa ating PC. Ito. From this point, ito yung PC eh. Ayan siya eh. So, ngayon, ito na yung arc length na kuha natin. Makukuha din natin yung station at PCC. So, meron tayong station at PCC is equal to yung ating 9 plus 58.217 plus yung ating 103.354. So, meron tayong plus lang natin yan sa 58.217. Ayan. So, meron tayong 10 plus 61.571. And this will also be our final answer. So, dalawa. As any of the two. So, medyo dikit lang naman siya. Konti lang yung kanyang discrepancy. Yan. So, next is yung ating compute the radius of the second curve. Ito naman yung inahanap, yung radius ng ating pangalawang curve. So, to get that is pwede natin gamitin yung ating relationship na to, yung ating tinatawag na common tangent, di ba? Okay. So, paano natin makukuha yung ating common tangent? So, meron bang binigay? Ito, the common tangent AB of a compound curve is 76.42. So, pwede nating sabihin for our question number 2 is yung ating nahanap radius ng second curve. Radius of second curve. So, sabihin natin yung ating common tangent. Ayan. So, yung ating t na lang equals sa t sub 1 plus t sub 2. So, meron na tayong t which is given sa problem. Ito, 76.42. Then, t sub 1, nakuha na natin kanina eh. No? 51 or 52.245. So, ito ay nasa B. Pwede natin makuha yung t sub 2. Then, after that, gamitin natin ito. Makuha ko na yung radius with this formula, di ba? So, let's substitute. So, meron tayong 76.42 equals yung ating t sub 1. So, nasa B siya. Plus yung ating t sub 2. So, t sub 2 equals 76.42 minus yung ating nasa B. So, meron tayong 24.175. 175. Then, after that is gamitin ko uli itong formula ng ating tangent. But this time, instead of t sub 1, t sub 2 naman. So, meron tayong formula na t sub 2 equals yung ating r sub 2 tangent ng I sub 2 over 2. So, direct sub lang tayo, 24.175. Then, yung R sub 2, yung ating hinahanap, tangent
Yung I sub 2 natin, ito, nakuha na natin kanina, is 14 degrees 20 minutes. So, 14 degrees 20 minutes over 2. So, R sub 2 equals 4.175 equals ating X tangent ng 14 degrees 20 minutes over 2. Shift calc lang natin, and then meron tayong R sub 2 value equals 192.22 meters. Ayan. This will be our final answer. Next is yung ating stationing ng PT. So kung meron na tayong PCC, so pwede na lang natin, kunin na lang natin yung arc length. So para hindi na tayo dumaan dito sa mga tangent niya. So pwede rin, let's try mamaya, dalawang tangent, ipag-add natin, mapupunta dito, and then mapupunta dyan. So nakuha naman natin yung T sub 2 na 24.175. So from the PCC, punta tayo dyan, and pag ganun. So first is, kunin muna natin to, yung ating arc length. So solution number 1. So for 3, station ng ating PT, station of PT. Yan, so solution number 1. So kunin natin yung ating arc length, S sub 2 is equal to R sub 2 theta. Ayan. And then, yung ating R sub 2 is 192. So store natin siya. So meron na tayong B, may C na tayo, o sa D tayo mag-store. So let's store this sa D. Shift store D. Then yung ating value, so magiging D yan. And then yung theta natin is magiging I. So ang I sub 2 natin is 10 degrees or 14 degrees 20 minutes. Don't forget, multiply natin sa pi over 180 degrees. So meron tayong S sub 2 sa D multiplied by 14 degrees 20 minutes times yung ating pi over 180 degrees. Yan. So meron tayong 48.098 or 098 meters. Then dito pa lang yan sa ating PCC, punta pa lang yan dyan. So i-add na lang natin siya sa PCC. So let's say gamitin natin to 10.61571. So yung ating 10 station of P sub T, meron tayong 10 plus 0.67 or 0.61571 61.571 plus yung ating 49.098 48.098, meron tayong plus natin yung ating 61.571. Meron tayong 10 plus or 11 plus 09.669. So this will be our final answer. So 11. Yan. Okay. So let's check naman yung pangalawa natin. Question number 2. So meron tayong PCC, station ng ating of PT. So station ng ating PCC plus dalawang tangent 2. So yung ating PCC is try naman natin gamitin to. So 10 plus 62.405.
So 10 plus 62.405 plus dalawang T2. Ating T sub 2 ay ito 24.175. So naka-store siya. So hindi. 24.175. Ayan. Yung ating station of PT equals so 62.405 plus 2 times 24.175. So ayan. So meron din tayong 11 plus 10.755. So ito yung ating isang final answer. Ayan. But mostly, yung most accurate dyan is ito. Yung ating arc. Yung ginagamitan natin ng arc length. So, most accurate dyan. So, ito dapat yung ating gagamitin. So, huwag nating itry ito. So, pero pwede rin naman. So, as you can see, meron mga malaki din. 0.7 din. Or 0.9. Almost 1 meters. Or 1 meter. Ayan, almost 1 meter yung sobra. But, ito, mas suggested yung ating sa arc length. Okay, so let's recap kung anong magiging, ano yung ating mga sagot. So, for our first question, yung ating stationing of PCC. So, meron tayong 10 plus 61.571 or ito. For the radius of the second curve, meron tayong 192.22. And then, for the station of PT, meron tayong mas accurate 11 plus 10 plus 755. Ito pala, or 09.669. Ito. Okay. Okay ko to. Mas suggested ito. Yan. And, ito. Okay. So, that's all. And, thank you for watching.